Pamagat, isang hindi inaasahang paglapag, ang pagkatuklas ng isang mag-aaral mula Peru sa Pilipinas. Sa lahat ng aming mga tagapakinig, isang nakakagulat na balita ang aming hatid. Isang grupo ng mga mag-aaral mula sa isang kilalang internasyonal na paaralan sa Peru, na orihinal na nakatakdang maglakbay patungong Japan, ay napilitang gumawa ng isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa isang biglaang problemang teknikal sa kanilang eroplano. Ngunit mula sa sandaling tumapak ang mga mag-aaral na ito sa lupain ng Pilipinas, nagsimula ang isang hindi kapanipaniwalang kwento. Wala kaming kaalam-alam kung nasaan ang Pilipinas noon, ngunit ang naging resulta ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa inaasahan namin sa Japan. Dahil dito, napagtanto namin kung gaano kami naging walang muwang, wika ni Diogo Martina, ang 86 taong gulang na Student Council President, kasama ang 24 mang kapwa niya mag-aaral mula sa Peru. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyan nang nagbago ang kanilang pananaw. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas na nag-udyok sa kanila na isantabi ang kanilang planong paglalakbay sa Japan at naising manatili ng mas matagal? Pakinggan natin ngayon ang kanilang hindi inaasahang karanasan sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Diogo Martina, isang 18 taong gulang na mag-aaral sa high school at kasalukuyang Student Council President sa La Preparatoria International School sa Lima, Peru. Ang aming paaralan ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Peru na kilala sa aming taunang mga international field trip. Noong nakaraang taon, nagtungo kami sa Europa. 2 taon na ang nakalipas sa Estados Unidos. At ngayong taon, ang aming destinasyon ay ang Japan. Ang orihinal naming plano ay isang linggong pamamasyal sa Tokyo at Osaka. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa paglalakbay na ito sa Asia. Kapag nag-uusap kami ng mga kaibigan ko, ang nasa isip lang namin ay, okay na siguro ang Japan. Tungkol naman sa Pilipinas, halos wala kaming alam. Ang tanging alam namin ay isa itong maliit na kapuluan na matatagpuan sa pagitan ng China at Japan. Kinaumagahan ng aming pag-alis, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko sa airport sa Lima. Lahat ay sabik na sabik. Binubuo ang aming grupo ng 25 na mag-aaral at 3 guro. Habang nasa eroplano, puro Japan pa rin ang aming pinag-uusapan kung ano ang aming makikita at kakainin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming mahabang paglipad patawid ng karagatang Pasipiko, matapos ang isang stopover sa Mexico City, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May anunsyo mula sa kapitan. Nagkaroon po tayo ng problemang teknikal, kinakailangan nating lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Pinakiusapan kami ng mga flight attendant na muling ikabit ang aming mga seatbelt. Biglang tumahimik at naging tensyonado ang buong cabin. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng isang syudad sa gabi, ngunit pakiramdam ko ay hindi iyon Japan. Muling nag-anunsyo ang kapitan na lalapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Noong mga sandaling iyon, hindi ko man lang alam kung saan matatagpuan ang Naya. Si Camila, ang kaibigan kong katabi ko, ay agad na nag-research sa kanyang smartphone at sinabing, nasa Pilipinas yan. Hanggang sa paglapag ng eroplano, ang akala ko ay titigil lang kami sandali para sa maintenance at lilipad din kaagad patungong Japan. Inisip kong baka isang gabi lang kami sa Pilipinas. Ngunit mula sa sandaling bumaba ako ng eroplano, doon ko napagtanto na nagkamali ako. Ang unang sandali na tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, ang laki nito ay higit pa sa aking inaasahan. Kung ikukumpara sa airport sa Lima, ito ay napakalawak at moderno. Ngunit hindi lang ang laki ang problema. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at lahat ng bagay ay nakaayos ng napakadisente. Ang mas kahanga-hanga ay ang pagtugon ng mga staff ng airport. Nang malaman nilang kami ay mga mag-aaral mula sa Peru, may mga empleyadong lumapit at sinubukang kausapin kami sa wikang Espanyol. Bagamat hindi perpekto ang kanilang Espanyol, ramdam namin ang kanilang taos-pusong pagnanais na tulungan at alagaan kami. Kahit na ito ay isang emergency na sitwasyon, walang sinuman sa kanila ang nagpakita ng pagkataranta o pagkainip. Matiyaga nilang ipinaliwanag sa amin ang mga detalye. Pati ang karanasan sa immigration ay kahanga-hanga. Naunawaan ng mga opisyal ang aming sitwasyon at kinausap kami sa simpleng Ingles para pakalmahin kami. Sinasabing huwag mag-alala. Sa Peru, bihira kang makakita ng mga opisyal ng gobyerno na ganito kabait. Habang papunta kami sa baggage claim, nagkaroon ako ng pagkakataong magmasid sa paligid. Talagang ramdam ko ang sistematikong pamamahala sa lugar. Malinaw at nasa iba't ibang wika ang mga karatula. Lahat ng pasilidad ay gumagana ng maayos.
Ang pinakanakakabilib ay ang kilos ng mga tao. Kahit daan-daang pasahero ang naglalakad, walang maingay o nagtutulakan. Lahat ay sumusunod sa pila at matiyagang naghihintay. Ito ay isang tanawin na mahirap isipin sa Lima. Nang gabing iyon, dinala kami sa Maynila at pansamantalang pinatuloy sa isang hotel malapit sa Bonifacio Global City, BGC. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko kailanman inakala na sa Pilipinas, na akala ko'y isang daanan lang, ay may naghihintay na karanasang magpapabago sa aking pananaw sa buhay. Kinabukasan, malinaw pa rin sa aking alaala ang pagkamangha ko nang lumabas ako ng hotel at unang masilayan ang mga kalsada ng Maynila. Nagpasya kaming sumakay sa MRT mula sa pinakamalapit na istasyon para mamasyal sa syudad. Ngunit mula sa sandaling pumasok kami sa istasyon, para kaming napunta sa ibang mundo kumpara sa Peru. Sa platform ng tren, ang unang napansin ko ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit rush hour at maraming tao, lahat ay nakapila ng maayos habang naghihintay sa tren. Pagdating ng tren, hinintay muna ng lahat na makalabas ang mga pasahero bago sila pumasok ng paunti-unti. Ito ang klase ng kaayusan na hindi mo makikita sa Lima. Ang mas nakakamangha ay ang kapaligiran sa loob ng tren. Kahit siksikan, tahimik, walang malakas na nakikipag-usap sa telepono o kumakain. Lahat ay nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa. Nang makita ko ito, doon ko unang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng civic consciousness o kamalayang panlipunan. Ang tren mismo ay kahanga-hanga. Malinis ang sahig at mga pader, maliwanag ang mga ilaw. Sinubukan kong gamitin ang banyo sa istasyon at hindi ka panipaniwalang malinis ito para sa isang pampublikong palikuran. Hindi lang may tissue at sabon, mayroon pang hand lotion. Pagdating namin sa BGC, natulala kami ng mga kaibigan ko. Kahit isa itong lugar na dinadaanan ng libu-libong tao, wala kang makikitang kahit isang pirasong basura sa sahig. Bigla na lang umiyak si Camila. Nang tanungin namin kung bakit, sinabi niyang hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi naantig siya dahil lahat ng tao ay nagtutulungan para mapanatili ang ganitong kapaligiran. Ang mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Bawat isa ay maayos ang pagkakadisplay ng mga produkto. Malinaw ang mga presyo. Nang makita ng mga staff na kami ay mga dayuhan, binati nila kami ng may ngiti. Kahit hindi kami magkaintindihan, sinubukan nilang gumamit ng mga senyas at ngiti para makipag-usap, na lubos naming ikinatuwa. Nang hapong iyon, naligaw kami dahil hindi kami marunong magbasa ng Filipino sa mga karatula. Kahit may mapa sa aming mga smartphone, nahirapan kaming matukoy ang aming eksaktong lokasyon. Mahigit 1 oras kaming paikot-ikot. Noon, isang Pilipinong estudyante sa kolehiyo ang nakapansin sa amin at lumapit. Ang pangalan niya ay Miguel. Tinanong niya kami sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Nang ipaliwanag namin ang aming sitwasyon, ginamit niya ang kanyang translation app para makipag-usap. Hindi lang niya itinuro ang daan. Nang malaman niyang taga-Peru kami, nagrekomenda pa siya ng isang masarap na restauran ng pagkaing Pilipino sa malapit. Ginugol niya ang kanyang oras para tulungan kaming mga dayuhan nang walang anumang pagkainip. Matapos naming maghiwalay ni Miguel, pinuntahan namin ang restauran na kanyang inirekomenda at muli kaming humanga. Nang umorder kami, dahan-dahang ipinaliwanag ng may-ari ang bawat putahe. Tinanong pa niya kami kung gaano kaanghang ang gusto namin para iakma ang luto sa aming panlasa. Habang naglalakad kami sa mga kalsada ng BGC, isa pang aspeto ng lipunang Pilipino ang aking natuklasan. Napakalinis ng mga bangketa. Hindi lang dahil sa mahusay na paglilinis, kundi dahil nakagawian na ng mga tao na huwag magtapon ng basura kahit saan. Nakita ko ang mga taong kumakain ng street food na hawak ang kanilang pinagkainang balot hanggang sa makahanap sila ng basurahan. Nang gabing iyon pabalik sa hotel, dumaan ako sa isang convenience store. Dito ko naramdaman ang pinakamalaking pagkakaiba kumpara sa Peru. Kahit pasado 10:00 na ng gabi, isang babaeng empleyado na mukhang nasa early 20s niya pa lang ang mag-isang nagtatrabaho. Ang mas nakakamangha, may mga babaeng customer pa na komportableng pumapasok. Sa Lima, napakadelikado para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi, ngunit dito, ibang-iba. Binati kami ng empleyado ng may ngiti. Nang sabihin kong taga-Peru ako, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles. Habang pabalik sa hotel, pinagmasdan ko ang paligid. Kahit gabi na, maliwanag ang mga kalsada dahil sa maayos na pagkakalagay ng mga ilaw poste. Halos walang madilim na eskinita. Kahit sa ganitong oras, may mga taong nag-eehersisyo, mga magkasintahang namamasyal,
at mga grupo ng kabataang nagkukuwentuhan. Lahat ay mukhang relaxed at natural. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang pampublikong high school sa Maynila. Mula pa lang sa mga pasilidad, kahanga-hanga na. Bawat silid-aralan ay may modernong digital equipment. Ang library at science laboratory ay napaka-organisado. Pero ang pinakaikinahanga ko ay ang sistema ng kanilang tanghalian. Kahit mahigit 1,000 estudyante ang sabay-sabay na kumakain, napakaayos ng lahat. Bawat baitang ay may takdang pila at lahat ng estudyante ay natural na sumusunod dito. Habang nakapila, walang nagtutulakan o nananabla. Ang kalidad ng pagkain ay nakakagulat din, isang balancing menu na inihanda ng isang nutritionist at napakasarap. At ang katotohanang ang ganitong tanghalian ay libre para sa mga estudyante ay talagang nakakagulat. Sa Peru, kahit sa mga pribadong paaralan, iilan lang ang nag-aalok ng ganitong kalidad ng serbisyo. Matapos kumain, nakakabilib ang tanawin ng mga estudyanteng nagliligpit ng kanilang mga tray at naghihiwa-hiwalay ng basura. Walang nag-uutos, ngunit ginagawa ito ng lahat na parang normal na bagay. Ang mga plastik at iba pang basura ay maayos na pinaghihiwalay. Nang makita ko ito, nalaman kong napakataas ng kanilang kamalayan sa kapaligiran. Sa hapon, mayroon silang clean-up time. Sinabi sa amin na sa Pilipinas, mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at paaralan. Noong una, hindi ako makapaniwala, ngunit nang makita ko mismo, lahat ng estudyante ay may kanya-kanyang gawain at seryosong naglilinis. Nagmamop ng sahig, nagbubura ng pisara, nagpupunas ng bintana at nagtatapon ng basura. Lahat ng ito ay ginagawa ng mga estudyante. Nang makita ko ito, naramdaman ko ang espesyal na katangian ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang ito pagtuturo ng kaalaman, kundi paghubog ng diwa ng komunidad at responsibilidad. Sa Peru, trabaho ng mga janitor ang paglilinis. Ngunit dito, itinuturing nilang normal na panatilihing malinis ang lugar na kanilang ginagamit. Nang gabing iyon, muli kong nakita si Miguel. Nagkita kami sa isang 20-hour coffee shop at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Peru. Marami akong natutunan. Sinabi ni Miguel na lumaki siyang nakasanayan na ang kaayusan at pagmamalasakit sa kapwa, hindi dahil may nag-uutos, kundi dahil ito ang tingin nilang tama. Ang mga alituntunin na sa una ay tila nakakasakal, ay karunungan pala para maging komportable ang pamumuhay ng lahat. Nagsimula kong maunawaan, ang kaunting abala para sa bawat isa ay nagdudulot ng malaking kaginhawaan para sa lahat. Dahil sa pag-uusap namin ni Miguel, nagkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa individualismo at kolektibismo. Sa Peru, malakas ang kultura ng pagpapahalaga sa personal na kalayaan. Ngunit sa Pilipinas, may balanse sa pagitan ng personal na kalayaan at responsibilidad sa lipunan. Ito ang larawan ng isang maunlad na lipunan, sa aking palagay. Matapos ang ilang araw sa Pilipinas, parami ang aking natutuklasan. Sa pampublikong sasakyan, tumatayo ang mga kabataan para paupuin ang mga matatanda at kababaihan. Sa kalsada, natural na tinutulungan ng mga tao ang mga naka-wheelchair. Ang mga mababait na taong nagtuturo ng direksyon sa aming mga dayuhan. Lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang kulturang malalim na nakaugat sa lipunang Pilipino. Sa ika-5 araw, naranasan ko mismo ang digital technology ng Pilipinas. Dinala ako ni Miguel sa iba't ibang lugar para ipakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong una, akala ko'y isa lang itong bansang may advanced na teknolohiya. Ngunit nang maranasan ko ito, nalaman kong may higit pa rito. Mula pa lang sa pag-order ng kape sa umaga, kahanga-hanga na. Ginamit ni Miguel ang isang app sa kanyang smartphone para umorder ng maaga. Pagdating namin sa coffee shop, handa na ang kape. Hindi na kailangang pumila at bayad na. Ang pagkakaroon pa lang ng ganitong sistema ay kamangha-mangha na. Ngunit ang mas nakakamangha ay kung paanong ang isang ordinaryong estudyante ay natural na gumagamit nito. Pati sa pagsakay sa MRT, ginamit ni Miguel ang kanyang smartphone bilang card. Sa loob ng tren, may libreng wifi. Sa subway sa Peru, madalas mahina ang signal ng internet, ngunit dito, kahit sa ilalim ng lupa, mabilis ang koneksyon. Sa tanghalian, may isa pang interesanteng karanasan. Nag-scan si Miguel ng QR code sa labas ng restaurant para kumuha ng numero sa pila. Pagkatapos, namasyal muna kami. Nang dumating ang text na kami na ang susunod, saka kami bumalik. Hindi na kailangang tumayo at maghintay.
kaya nasulit namin ang oras. Sa loob ng restaurant, tablet ang ginamit namin para umorder. Digital ang menu, may mga larawan at detalyadong description, at mayroon ding English version. Mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad, lahat ay maaaring gawin sa mesa. Napakaginhawa talaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng digital na teknolohiyang ito, hindi nawala ang init ng pakikipagkapwa-tao. Ito ang pinakakahanga-hanga. Ang staff sa coffee shop ay bumati ng may ngiti. Ang server sa restaurant ay napakaasikaso. Hindi pinalitan ng teknolohiya ang ugnayan ng mga tao. Sa halip, nagsilbi itong suporta. Sa gabi, sinubukan ko ang food delivery app. Ipinakita sa akin ni Miguel kung paano umorder. Napakaraming restaurant at menu na mapagpipilian. Pagkatapos umorder, real-time na makikita ang lokasyon ng rider. Sa loob ng 30 minuto, dumating na ang mainit na pagkain. Ang nakakamangha ay ang pagiging magalang ng delivery rider. Nang makita niyang dayuhan ako, ngumiti siya at masayang iniabot ang pagkain. Hindi lang ito simpleng paghahatid ng pagkain. Ito ay isang pagpapakita ng tunay na diwa ng serbisyo. Dahil sa lahat ng karanasang ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa ika-6 na araw, nakilala ko ang lola ni Miguel. Kahit mahigit 80 taong gulang na, napakahusay niyang gumamit ng smartphone. Sinabi niyang namimili siya online, nagsischedule ng check-up sa ospital, at nakikipag-video call pa sa kanyang mga apo. Ibang-iba ito sa lola ko sa Peru. Sinabi niya na mahirap daw noong una, ngunit may mga libreng klase sa komunidad para sa mga senior citizen kung paano gumamit ng smartphone. Hindi sila pinababayaan dahil lang sa kanilang edad. May sistemang tumutulong para lahat ay makasabay. Ito ang isang tunay na inklusibong lipunan. Sa pampublikong sasakyan, may katulad na karanasan. Nang makakita ng taong naka-wheelchair sa MRT, maraming kusang loob na umiwas at tumulong. Walang nag-uutos, ngunit natural itong ginagawa ng lahat. Nang makita ko ito, naramdaman ko ang pagiging mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong pumunta sa ospital dahil parang lalagnatin si Miguel. Ang buong proseso, mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagsusuri, ay napakasistematiko. Hindi kami naghintay ng matagal at makatwiran ang bayad. Nagpakita pa ng interes sa akin ang doktor bilang isang dayuhan at ipinaliwanag ang healthcare system ng Pilipinas. Pati sa botika, kahanga-hanga ang karanasan. Tiningnan ng pharmacist ang reseta, inihanda ang tamang gamot, at detalyadong ipinaliwanag kung paano ito inumin. Sinubukan pa niyang ipaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong pag-aasikaso ay lubos kong pinasalamatan. Nang gabing iyon, namasyal kami ni Miguel sa tabi ng Pasig River Ferry Route. Kahit gabi na, maraming tao ang nag-iihersisyo o nagpapahinga. May mga pamilya, magkasintahan at magkakaibigan. Ang mahalaga, lahat ay mukhang ligtas at payapa. Ang mga pasilidad sa tabi ng ilog ay kahanga-hanga rin. May hiwalay na bike lane at walkway, kumpleto sa mga banyo at iba pang amenities. Pakiramdam ko, lahat ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng publiko. Habang pabalik sa hotel, napagtanto ko, sa Pilipinas, magkahalo ang teknolohiya at ang kabutihang loob ng mga tao. Ito ang tunay na larawan ng isang maunlad na lipunan. Ang pagiging mayaman sa ekonomiya o pagkakaroon ng advanced na teknolohiya lamang ay hindi sapat para maging isang tunay na maunlad na bansa. Kinaumagahan ng ika-7 araw, tumawag ang airline. Ayos na raw ang eroplano at maaari na kaming tumuloy sa Japan. Dapat sana ay magandang balita ito, ngunit kakaiba, nalito kaming magkakaibigan. Ang ilang araw namin sa Pilipinas ay napaka-espesyal na gusto pa sana naming manatili. Nang hapong iyon, ginugol namin ang aming huling oras kasama si Miguel at ang kanyang mga kaibigan. Nagkita kami sa BGC at nagkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Peru. Ang dating pagkailang dahil sa pagkakaiba ay naging malalim na pag-unawa na. Ang mga Pilipinong estudyante ay nagpakita rin ng malaking interes sa kultura ng Peru, hindi lang sa Machu Picchu o Nazca Lines, kundi sa aming pang-araw-araw na buhay at sistema ng edukasyon. Ang pag-uusap na ito, kung saan may paggalang sa isa't isa, ay lubos kong ikinahanga. Naupo kami sa isang tradisyonal na kapihan, coffee shop, sumusubok ng Barako Coffee. Ang dekorasyon ng lugar ay pinaghalong moderno at tradisyonal. Naging malalim ang aming kwentuhan. Isang babaeng estudyante, si Bea, ang nagtanong, sa Peru, ano ang ginagawa ng mga kabataan para sa lipunan? Napaisip ako. Sa totoo lang,
Karamihan sa amin ay nakatuon sa sariling pag-unlad at tagumpay. Bihira kaming makilahok sa mga gawaing panlipunan. Ngunit sa Pilipinas, nakita kong mataas ang social engagement ng mga kabataan. Isa pang kaibigan, si Carlo, ang nagtanong, "Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang pag-uugali?" Sumagot si Camila, "Bago kami dumating dito, siguro ang isasagot namin ay kalayaan at personal na tagumpay. Pero ngayon, sa tingin ko, kasing halaga rin ang pagmamalasakit sa kapwa at responsibilidad sa lipunan." Ang kanyang sinabi ay kumatawan sa nararamdaman naming lahat. Ang may-ari ng coffee shop, isang lalaking nasa 60s, ay narinig ang aming usapan at sumali. Sinabi niya, "Ang Pilipinas ay umunlad hindi lang dahil sa ekonomiya kundi higit sa lahat dahil sa pag-unlad ng puso ng mga tao. Kapag iniisip ng bawat isa ang kapwa, ang buong lipunan ay gumaganda." Sinabi ng mga kaibigan kong taga-Peru ang kanilang mga realisasyon. Sabi ng isa, "Ang pinakaikinahanga ko ay kung paano sumusunod sa batas ang mga Pilipino, hindi dahil napipilitan, kundi dahil kusa. Nauunawaan nilang ang mga batas na ito ay para sa ikabubuti ng lahat." Dagdag ng isa pa, "Sa tingin ko, matagumpay ang edukasyon dito. Nakakalikha ito ng mga mamamayang may malasakit sa kapwa." Ikinuwento ni Camila na noong umiyak siya sa BGC, hindi lang dahil sa kalinisan, kundi dahil naantig siya na lahat ay nagsisikap na panatilihin ang kabutihang iyon. Sa Peru, sanay kami sa dumi at iniisip naming normal lang iyon. Pero dito, nakita kong inaalagaan ng mga tao ang pampublikong espasyo ng kusa. Ito ay tunay na pagmamahal sa komunidad. Nang marinig ko sila, napagtanto ko ang sarili kong pagbabago. Dati, iisipin kong abala ang pumila o mag-recycle. Pero ngayon, naiintindihan ko nang ang mga maliliit na gawaing ito ay sumasalamin sa antas ng sibilisasyon ng isang lipunan. Gabi na, lumipat kami sa isang night market. Buhay na buhay ang lugar. Maraming nagtitinda ng pagkain, maraming tao, pero hindi magulo. Sinubukan namin ang iba't ibang street food tulad ng isaw, kwek-kwek, at halo-halo. Ang mga tindero ay masigasig na ipinakilala ang kanilang mga produkto at sinubukan pa ng ilan na kausapin kami sa Espanyol. Habang kumakain, isang kaibigang Pilipino ang nagtanong, "Pagbalik ninyo sa Peru, ano ang gusto ninyong baguhin?" Napaisip kaming lahat. Sumagot ako, "Gusto kong dalhin pabalik ang civic consciousness na natutunan ko rito. Baka hindi ko mabago ang buong lipunan, pero magsisimula ako sa aking sarili at sa mga taong nakapaligid sa akin." Nang gabing iyon, kailangan na naming magpaalam. Kahit ilang araw lang kaming magkasama, nakabuo kami ng isang matibay na pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng contact information at nangakong mananatiling magkaibigan. Habang inihahatid kami ni Miguel sa hotel, binalikan ko ng tanaw ang gabi sa Maynila. Nalilito ang aking puso. Bukas, aalis na kami sa lugar na nagpabago ng aming buhay patungo sa aming orihinal na destinasyon. Ngunit alam kong nagtanim na ang Pilipinas ng isang binhi sa aming mga puso. Ang binhing ito ay sasama sa amin pabalik sa Peru at lalago sa aming buhay. Ito ang magpapaalala sa amin kung ano ang tunay na mahalaga. 6 na buwan ang lumipas, nag-apply ako para sa isang student exchange program sa University of the Philippines. Sa kabutihang palad, nakapasa ako at nakabalik sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng muli akong lumapag sa Naya, 1 taon pagkatapos, ay hindi maipaliwanag. Hindi na bilang isang turista, kundi bilang isang estudyante na nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa lipunang Pilipino. Sinalubong ako ni Miguel sa airport. Nagulat siya nang batiin ko siya sa simpleng Filipino. Ang buhay sa universidad ay isang tuloy-tuloy na pagkatuto. Naranasan ko ang kahusayan ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga aktibidad sa universidad, nalaman ko kung paano mag-isip at mamuhay ang mga kabataang Pilipino. Ngayon, kapag iniisip ko ang nakaraan, ang emergency landing na iyon ang pinakamahalagang sandali na nagpabago sa aking buhay. Sa aking pananatili, nagkaroon ako ng pagkakataong libutin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Ang una naming pinuntahan ay ang Vigan sa Ilocos Sur. Kung ang Metro Manila ay isang modernong metropolis, ang Vigan ay isang lungsod na puno ng kasaysayan. Ang mga makikitid na kalye, mga lumang simbahan, at arkitekturang Espanyol ay nagkukuwento ng nakaraan. Sa Kalye Crisologo, naramdaman namin ang kasaysayan. Dito ko naintindihan kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang pagpapanatili ng kanilang kultura at pamana. Ang pangalawa naming destinasyon ay ang Boracay. Kung ang Vigan ay kumakatawan sa tradisyon,
Ang Boracay ay nagpapakita ng matagumpay na modernisasyon at pangangalaga sa kalikasan. Ikinuwento sa amin ng isang lokal ang tungkol sa malawakang rehabilitasyon ng isla. Ang kanilang tagumpay ay nagpakita sa akin ng determinasyon ng Pilipinas sa sustainable development. Ang huli ay ang El Nido sa Palawan. Dito, namangha ako sa dalisay na kagandahan ng kalikasan, ang mga lagoon, ang malinaw na tubig. Sumali kami sa isang beach cleanup activity kasama ang isang local environmental group. Ipinaalala sa amin ng mga taga roon ang kahalagahan ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Nang matapos ang exchange program at bumalik ako sa Peru, isa na akong bagong tao. Hindi lang dahil sa aking kakayahan sa wika, kundi higit sa lahat dahil sa pagbabago sa aking pag-iisip. Nagsimula akong maging aktibo sa mga gawaing panlipunan. Nagtayo ako ng isang Philippine Cultural Studies Club sa aming universidad. Ang pagkakaibigan namin ni Miguel ay nagpatuloy. Nagpaplano kami ngayon ng isang youth exchange program sa pagitan ng ating mga bansa. Sa aking tahanan sa Lima, sinimulan kong isabuhay ang mga natutunan ko, sumali sa mga community cleanup, sumunod sa mga patakaran, at tumulong sa mga nangangailangan. Ngayon, naghahanda akong mag-apply para sa aking master's degree sa Pilipinas. Umaasa akong mas mapalalim pa ang aking kaalaman at sa hinaharap, makatulong sa pagpapabuti ng relasyon ng ating dalawang bansa. Ang hindi inaasahang paglapag na iyon ang nagbago sa landas ng aking buhay. Kung hindi dahil doon, hindi ko makikilala ang isang napakagandang bansa tulad ng Pilipinas at hindi ko matututunan ang mga mahahalagang aral na ito. Ang pinakamahalagang itinuro sa akin ng Pilipinas ay ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa paglago ng puso, hindi sa panlabas na yaman, kundi sa panloob na kabuuan. Minsan, ang mga pinakamagandang bagay sa buhay ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang emergency landing na iyon ay tila isang kamalasan, ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking suwerte. Dahil dito, natuklasan ko ang isang bagong mundo at isang bagong sarili. Salamat Pilipinas, salamat sa mabubuting Pilipino. Salamat Miguel at sa lahat ng tumulong sa akin. Ang kwentong ito ay magpapatuloy dahil ang aking paglalakbay sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Ito ay magpapatuloy habang buhay at magiging lakas ko para sumulong. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng ating mag-aaral mula sa Peru na nakatuklas ng isang maunlad na kultura dahil sa isang emergency landing? Mangyaring mag-iwan ng komento para bigyan ng inspirasyon ang ating bida. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at follow po. Salamat sa pakikinig.